Nilalason daw ng bonggang-bongga itong si Ngiwi Jr. So naniniwala kayo binibetchen ito, hinihiluan, nilalagyan ng cyanide, nilalagyan ng maybe lason sa daga. Baka mamaya baka natutunaw ba ang alkampor sa tubig o sa pagkain? Hindi naman, 'di ba? Tsaka amoy na amoy 'yun, yung mothballs. Hindi naman 'yun nakakalason 'no? So anong ginagamit? Cyanide kaya? O kaya naman ay muriatic acid ang nilalagay sa pagkain? Or powder or what? Anong droga kaya ang nilalagay sa kanyang pagkain para siya ay malason? Kasi ito ngayon ang pinapalabas ng mga vloggers na kaya raw na-ospital si Marcos Jr., 'di ba nagkaroon niya ng diverticulitis, yung may mga pockets siya sa bituka, sa kanyang large intestine, sa colon na di umano ay nagsaswell and then nagdurugo or something. Bawal nang sabihin yan dito sa YouTube eh, maarte ang YouTube, alam niyo naman. Pero yun nga daw, na-ospital daw, dahil daw sa sobrang pagod, yun ang palusot ng kamangyan, sobrang pagod, sobrang sipag, kaya na-ospital, no, may ininda sa tiyan, sa bituka. Pero ang sabi po nung source ni Dean Chase, ito ay sa puso, arrhythmia. Iba, abnormal yung pagtibok ng puso dahil sa kakulangan sa pagtulog. So bakit hindi siya natutulog? Maybe dahil siya ay party goer, maybe may mga tinitik siya na party drogas. And then kinabukasan may appointment, so wala na talagang tulog, nung nalobat, hindi na naka-attend dun sa kanyang lakad sa Ilocos, tama? And this si Sandro Marcos na lang yung bumasa nung kanyang speech. Nagkanda utal-utal pa nga, di ba? O, lutang din yung anak, ano ba yan? So, dahil daw na ospital, posible raw na nilalason. So, ang mga nagsasabi dito mga kababayan ay ang mga ensaymada vloggers. Itong mga tagapagtanggol ni Ngiwi Jr. na mga vloggers na nagbubulag-bulagan. Siyempre, hindi lang naman po Duterte ang sinusuportahan ng mga vloggers. May mga nagtatanga-tangahan din na vloggers sa kabilang parlor. And of course, alam to ng marami mga kababayan sa inyo na ako ay dating part ng ensaymada vloggers, no? Nag-quit lang ako noong December 2022 dahil nahalata ko na parang walang balak magtrabaho ang Kamangyang and mali yung diskarte, hindi katulad ng panahon ni Tatay Digong. So nag-quit ako and also hindi ko rin gusto yung pamamalakad and handling ng mga vloggers ng palasyo, no? Parang minamata talaga kami mga kababayan. Isipin nyo, vlogger na nga kami minamata. How much more pa yung mga yung ordinaryong tao, right? So, ilit nga tong mga to, mga mata pobre. And ngayon, nakikita natin na hindi lang kami na mga nag-quit bilang mga supporters nga ng unit team noon ni VP Sara at saka ni Ngiwi. Ngayon, marami na rin Pilipino ang aware na hindi ito ang pinangako nitong Ngiwi Jr. na ito. Sabi niya, tutuloy niya na simula ni PRRD. Ano nangyari? Bakit parang baha na naman ang droga, baha ang krimen, baha ang korupsyon? Literal na bumabaha. So, nasa ng proyekto? So, itong pagkaka-hospital ni Ngiwi, ang tingin namin dito mga kababayan ay parang diversion ito. Kasi bawat araw na lumilipas, wala tayong nakikitang tangible projects or nahahawakan. Kaya nga may mga ghost projects. Kung meron ka bang nakikita, nahahawakan, napupuntahan, nabibisita, madaling madurog, madaling masira. Nagkakandabali ang mga tulay, nagigiba agad ang mga flood control projects. Nagtataka nga kami mga kababayan, bakit ang unang pinakulong ay si Bong Revilla Jr. Well, Ramon yung totoo niyang pangalan. Ramon Bong Revilla Jr., no, na maliit lang naman yung kanyang, kung meron man siyang na-commission sa flood control project sa Bulacan, pero itong si Martin Luther King Romualdez na tinatawag ni Rowena Guanzon, bakit hindi pa rin maipakulong-kulong? At ingat na ingat si Ping Lacson na mapangalanan or makaladkad ang pangalan ni Martin Romualdez sa skandalo na ito ng ghost projects at lalong-lalong ayaw niya makaladkad si Ngiwi bilang mastermind. So sa madaling sabi mga kababayan, ang angkan talaga ni Ngiwi, no? Ang mukhang salarin sa malalang korupsyon sa Pilipinas, kaya walang proyekto. At dahil wala tayong nakikita, nauubos ang budget natin, naibenta ang mga ginto natin, yung pera ng iba't ibang mga ahensya, kinukuha nila, nililipat nila, mukhang napupunta sa sariling bulsa, ay sari-sari na yung pinaggagawang gimmick para hindi mapag-usapan. Kung nasaan na ang proyekto mo, nasaan na ang pera ng taong bayan, naibalik na ba ang mga ninakaw, may mga napakulong na bang mga buwaya,
kasi wala pang napapakulong na mga buwaya. Most of those crocodiles or alligators, mga kababayan, sa tingin natin ay ang mga kongresista na nasa lower house. Wala pa rin silang napapakulong. At kung may gusto man silang ipakulong, si Zaldico lang yan. Ay hindi naman si Zaldico ang pinaka-powerful sa lower house. Sino ang pinaka-power? Sino ang pinaka-makapangyarihan? Comment nyo sa comment section, kababanggit ko lang ng pangalan. Ba't hindi napapakulong yan? Yang pinsan, hindi ba? O yun na yung clue. So, sari-sari na yung pinagagagawa. Sa tingin natin, posible na sumama nga yung pakiramdam ni Ngiwi, pero hindi dahil sa kanyang bituka, kundi dahil sa kanyang puso, dahil nga siguro sa kakulangan sa pagtulog, sa insomnia, at baka nga yan ay cause ng pulveron. Okay? So, papayag ba tayo na ang nagpapatakbo sa Pilipinas ay bangag sa pulveron? Saan tayo dadalhin ito? Tama ba ang pinaggagawa nitong desisyon? Gusto na naman nilang makipagyera sa China. Another diversion na naman, mga kababayan, para mailayo yung focus natin sa paghahanap natin kung nasaan na, naisoli na ba yung mga ninakaw, may napakulong na ba para huwag pamarisan. Sari-sari, mga kababayan, ang gimmick. So ngayon, ang sinasabi na naman nila, ito nga mukhang gimmick na pagkaka-hospital or whatever, or sumama ang pakiramdam. Ang sabi, talagang sumama ang pakiramdam niyan dahil nga nilalason niyan. May bumibetchin, may gustong kumitil ng buhay ng Pangulo. So baka mamaya si VP Sara pa ang pagbintangan, mga kababayan. Or ang mga Duterte. Pero, well, real talk, mukhang maraming gustong gumawa niyan kay Ngiwi. Kasi hindi pwede, mga kababayan, na inutil ang nakaupo. Saan tayo dadalhin ng kanyang pamumuno? Hindi lang inutil, mukha pang bangag. Halata, umamin naman na ang kapatid. Ayaw pang magpa-hair follicle para matapos na ang usapin. Total, nagpapa-hospital na pala eh. Hoy, kung sino man yung doctor, pwede bang suggest natin, hilahin yung buhok niya. Hoy, kung talaga bang ooperahan yan or kailangan bang i-monitor ang health niyan? Ano ba? Hoy, sino ba yung nurse dyan? Baka pagka humiga yan sa unan, kunin nyo yung kapirasong buhok. Pwede ba yon? Baka may iwang hibla ng buhok dun, tama ba? O kaya habang tulog yan, kung talagang bedridden or nasa hospital, pwede bang gupitin ang buhok o huwag hilahin kasi baka magising. Masakit sa anit, no? So siguro gupitin, pwede ba yon? Mga nurses and doctors, magpaka-hero naman kayo. Total, you wanna save lives, di ba? Paano, nalalagay ba kayo ngayon sa kompromiso? I-save nyo ba ang buhay niyan o tutusukin nyo na ng kung ano man? Mas maililigtas nyo yata ang buong bansa kaysa yung, right? Kaya lang, may Hippocratic oath po kasi yung mga doctors. Tama ba? Shoutout sa mga medical professionals dyan. Hindi pwede yata yung gano'n, no? Kahit na kriminal ang kanilang pasyente, kailangan nilang isalba ang buhay niyan kahit nasalot yan sa buong bansa. Kung kayo kaya ang doctor at nurse, mga kababayan, susunod kayo sa sa Hippocratic Oath. Di ba nanunumpa ang mga doctors and nurses and medical people dyan, no? Professionals, ganyan. Huwag kang kikitil ng buhay something-something kahit na masamang tao. Kaya si Hodang ako'y mawalan ng lisensya. Tama ba, mga kababayan? Bukod pa dyan, kahit ordinaryong tao, sa tingin ko, mga at kuya, kung sakaling singiwi, maliligaw sa lugar nyo, baka may gumawa talaga ng hindi maganda dyan, either hampasin niya ng kung ano man, right? O bigwasan niya ng isa, sa gigil, right? Maraming galit kay Ngiwi dahil sa pagiging inutil mo. Pahirap ang buhay sa Pilipinas, hindi ganito ang nangyayari sa ibang bansa, umuunlad yung iba. Parami ng parami yung kanilang millionaires, billionaires, paunlad ng paunlad, tayo pabagsak. So hindi niya alam ang kanyang ginagawa, mga kababayan. And now, nag-iimbento pa yata ng kwento ang mga vloggers na mga nagtatanga-tangahan na sumusuporta kay Ngiwi. Nilalason daw, anong gusto niyong palabasin? Anyway, pakinggan natin yung opinion. Sana wag ako makopyright, no? Ng isang nakapanood nitong mga pinaghahanash ng kabilang parlor. Makinig tayo, mga kababayan. Dahil may paandar daw ang mga vloggers ngayon na mga ensaymada. Kaya tawag kasing ensaymada vloggers ang mga vlog. Alam niyo, hindi na nga dapat pinapansin tong mga to, right? Itong mga BBM vloggers, itong mga Marcos vloggers, itong admin vloggers, right? Hindi na dapat pinapansin tong mga to.
Hindi na dapat pinag-aaksaya ng panahon kasi ang naglalaban nga ngayon mga Duterte vloggers, eh, 'di ba? Kasi pagalingan 'to 'di ba, patalasan ng isip. Ay yung mga nagtatanga-tangahang mga vloggers na sumusuporta kay Giwi, alam nating mga hindi sila bobo kundi ano, mga mukhang pera. Puwede 'no? Ba't kayo magtatanga-tangahan diyan, may napapala ba kayo? Or tanga lang talaga sila mga kababayan? Pinakamagaling daw na presidente si Giwi. Naniniwala kayong pinakamagaling na pangulo yan ng Pilipinas? Sa buong kasaysayan? Okay na. Anyway, let's listen na. Oh guys, may napanood akong paandar ng isang parang BBM vloggers babae. Oh, ayan guys, napanood sa TikTok. Oh, ayan guys. Oh, ang paandar niya ay mas matindi pa sa paandar nung magkapatid na Rimulya. Ayan guys, kung yung magkapatid na Rimulya ay kunwari inooperan sila ng 1 billion. Ito naman ay ang paandar nito ay nilalason daw si BBM. Into nilalason, kaya sumasama ang pakiramdam. Ayan, guys. Ipag-pray daw natin. Ipag-pray? Oh, panoorin niyo muna yung video, guys, bago ako magbigay ng opinion ko. Ipag-pray po natin na huwag naman, na hindi naman sana. Ito yung sinasabi ni Pebbles na Pebbles. unti-unting lalasunin. Huwag naman sana. Huwag naman sana ito. Baka sumama lang pakiramdam, na over-fatigue. Alam naman po natin ang Pangulo is grabe magtrabaho. Lagi nasa labas ng Malacanang. So, ipag-pray na lang natin. Oh, ayan guys. Oh, baka wala. Bago yung kanyang reaction, ako muna. Sabi, napakasipag daw ni Marcos Jr. laging nasa labas ng Malacanang. Nakakalabas lang naman yan kapag ang pupuntahan ay chine-check nila at bini-verify siguro na mas marami doon ng Marcos supporters. Kung baluarte man yan ng Duterte o mas maraming Duterte supporters doon, they have to make sure na sarado ang mga kalsada at ang pupunta lang doon ay mga supporters. Or sila-sila lang, no? Sinangiwi kasama yung mga PSG, mga secretaries niya. Hindi pwedeng makalapit ang mga ordinaryong tao dahil baka sumigaw ng Duterte! 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 Bring him home! Baka gumano na gumano mapahiya si Ngiwi. Tama? Lagi daw nasa labas. Mahilig nga magpa-picture. Mahilig magturo to. Si Boy Turo nga yan, si Ngiwi, di ba? Nakikita, malimit yung makita sa mga pictures na nagtuturo, nag-i-inspect ang inanitan. O di ba nagba-vlog na nga rin ngayon, siya yung nagbibigay ng mga update. Ba't tumigil na nga si Ngiwi? O. Tapos sasabihin, napakasipag. Kababaeng tao o ulaga. Boba. Anis, let's listen to his opinion. Wala yatang proyekto si BBM. Walang ma-vlog eh. O yan, kaya invento muna tayo ng mga istorya. O ayan nga, yan, paandar niya, paandar. Alalang-alala. Kaya ipag-pray daw si BBM. Pakinggan kaya kayo ni God? Totoo. Ang ipag-play nyo ay kilalang adik sa Pilipinas at korap. Paano kayo pakinggan? At saka paano nilalason ba? Paano? Ay, baka nga yan hindi na nga makakain Ito yung lagi lalamunin. Paano lalasunin niya? Oo nga. Kung hindi baka kumakain. Kasi kaya nakita mo yung hihina. Wala pa lang siyang sigla. Wala parang energy yung katawan niya. Kaya nanghihina. Pero pagbanat niya, biglang lalakas ulit yan. Pagpulboron. Talaga tong mga kaya hindi ko pinapanood ng mga vlog ng mga yan Walang sustansya. Sustansya ang mga mga binablog ng mga yan. Kaya tuloy yung mga troll nila, makikita mo yung mga pinagsasasabi. Alam mo na walang laman yung utak. Yung ulo nila ginagawa na lang patubuan ng mga buhok. Okay. So, let's say, for example, totoo yung sinasabi ng babae. Galing daw kay Pebbles. Pebbles! Parang kilala ko yung Pebbles. Meron bang sinasabi si Pebbles na baka may post siya, no? Should we check his social media though? Let's try. Let's see, baka may mga sinasabing ganyan si Pebbles eh. Tingnan natin. Kasi pinalalabas na na ang source nila, parang ang dating ay si Pebbles ang source ng Cheka. Wala akong makitang. Okay, got it. Hold on. Ayun.
Ito yung dating kasama namin sa EDSA, kasama sa mga rally din sa Liwasan, dating Duterte supporter, pero tumambling na sa kabila, no? Okay, baka may mga bagong post siya, titingnan natin mga tat kuya. Ayan. Aha. Okay. I'm scrolling. Scrolling. Pinagmamalaki niya yung pag-aano niya, yung pagte-testify niya doon sa ito hindi ako nakadalo dito mga kababayan eh. Muntikan na pala kami magkita nito sa lower house kung wala ako nun sa Singapore. Whatever. Oh. Yan ba si Pebbles? Okay, siya yan. Masipag mag-post. Inaaway lagi si VP Sara. Ano to? Okay. Patungkol kay VP Sara. Mukhang tinatrabaho niya si VP Sara. Mukhang yun ang kanyang mandato. Gutesa, kineme. Anyway, baka may post si Pebbles, masipag siya mag-post, matatagalan tayo, na baka sinabi niya na baka unti-unting nilalason si Marcos Jr. Dito na papasok yung sinasabi rin ni Amy, di ba na, pinapabayaan nyo kasi ang kapatid ko, kaya ganyan nagkakasakit. Ayan na naman tayo eh. So, ang kapatid mo ay kawawa, Amy? Yun ba yun, mga kababayan? Kaya pumapalag si Claire Castro. May sagutan kasi ngayon si Claire Castro tsaka si Amy Marcos rather. Mangga ba yun? Hugis mangga ba siya? Or manggagamit siya? Ginagamit ba niya mga Duterte? So, ang drama ni Amy, refresher lang, ay hindi raw inaasikaso at inaalagaan ng kanyang kapatid ng maayos, kaya nagkakasakit. Ang sagot naman ni Auntie Claire ay, huwag maniwala sa mga plastic. Tama, yun sabi Auntie Claire, i-vlog na natin sa masusunod na live natin. Plastic daw si Amy. Parang ang dating ay kunwarian na may care siya kay Ngiwi, right? Pero ang totoo naman, binibira ang kanyang kapatid. Auntie Claire naman, kung talagang blood is thicker than water, then Amy is concerned with her brother. Tama? Nag-aalala lang siya, ayaw niya na nagkakasakit yung kapatid, kaya nga nanawagan niyan sa iglesia na umuwi ka na, magpagaling, ganon. So Amy, hindi kawawa ang kapatid mo. Okay? Sa tingin ko, hindi iyan dahil walang nag-aalaga sa kanya, kundi dahil ang mga kasama niya sa loob ng palasyo ay katulad niya. Pwede rin namang walang nag-aalaga, pwede rin namang masamang impluensya. Sabi mo nga, Amy, galing din sa bibig mo, napapalibutan ng ahas ang iyong kapatid. So, baka mamaya, Amy, hindi naman yan tuklaw lang ang mapapala ng kapatid mo. Okay? Baka hindi ahas ang nakapalibot sa kapatid mo, kundi mga vampira. And then, nung tinuklaw siya, naging vampira na rin siya. Parang birds of the same feathers. Tama ba mga kababayan? Kung napapalibutan ng ahas ang kapatid mo, Amy, matagal na yang tigok. Nakagat na yan. Namatay na yan sa venom. Tama mga tit kuya? Kung napapalibutan ng ahas, kaso mo, baka mga vampira or buhaya or linta or whatever nakapalibot sa kapatid mo at nahawa siya imbes na matigok. Naging kauri or maybe kauri naman talaga from the start. Kung maraming ahas sa palibot ng kapatid mo, baka ang buong angkan nyo ahas sa Pilipinas. Pwede rin. Ahas sa bansa ang kapatid mo, ganon. Hindi, ang gusto kasi mga kababayan ni portray ni Amy, ang kanyang kapatid ay kawawa at biktima lang. Pag-usapan natin sa susunod na vlog. Pero paanong lalasunin mga kababayan ang isang pangulong napaka-tight ng security? Okay? Hindi nga makasugod ang mga Pilipino tuwing may rally. Papasok ng Malacanang compound kasi harang ng mga, 'di ba, ng mga razor fence, razor wire, tagtad na mga pulis. Ganun sila kahigpit. Fortress nga raw yung Malacanang, hindi yan pwedeng pasukin ng kung sino man. Sa tingin nyo mga tatkuya, kung may bebetsin kay Ngiwi, or kung bubudburan man ng kung ano ang pagkain niya, hindi kaya nagurgur na, or kung hindi man nakulong lang, ang gagawa ng ganyan? Tama?
Pag nalaman na may nagwawalang hiya kay Ngiwi, okay, may nananabutahin ng kanyang kakainin, utas yan. Baka nga hindi lang kulong eh. Titigokin yan. Di ba sabi ni Miss Marlica, may PSG na nga na natigok? Natigok or nagpakatigok or something, nagbigte or what? Baka may nalalaman yung PSG yun kaya nawala na eh. Right? Kinitil ang buhay or nagkitil ng sariling buhay or something. Walang pwedeng gumawa ng ganyan kay Ngiwi sa loob ng palasyo. Pero kung kayo ay chef sa palasyo, kung kayo ay staff doon, ano ang gagawin niyo? Kung kayo yon, tatapusin niyo na ba ang problema ng Pilipinas o magbubulag-bulagan kayo para kasama kayo sa pagyaman? Pa-comment niyo po sa comment section at panoorin ang susunod na video.